as she herself. Her life itself was her greatest obra maestra. Andy Eigenman, nilinaw ang isyu sa edad at petsa ng kamatayan ng kanyang ina na si Jacqueline Jose. Tinudukan na ni Andy Eigenman ang isyu tungkol sa tunay na edad ng kanyang pumanaw na ina na si Jacqueline Jose nang humarap siya sa mga miyembro ng media ngayong Lunes ng hapon, March 4, 2024. Sinabi ni Andy na pumanaw ang nanay niya dahil sa myocardial infarction o heart attack sa edad na 60. Ito ang dahilan para manahimik ang mga nagpupumilit na 59 years old lamang si Jacqueline Jose, dahil mas pinaniwalaan nila ang nakalagay sa Wikipedia, na hindi ganap na mapagkakatiwalaan. Great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose, at the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. We'd like to thank everyone who has since extended their prayers and condolences to us as our family is trying to come to terms with this unfortunate incident. Please provide us the respect and privacy to breathe, and we hope this will put all the speculations to rest. We'd just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. As she herself, her life itself was her greatest obra maestra. Bago pa nagsalita si Andy tungkol sa edad ng kanyang ina, nauna nang naglabas ng opisyal na pahayag ang PPL Entertainment Incorporated, tungkol sa pagkamatay ni Jacqueline, noong Linggo ng gabi, 3 ng Marso. Naiwasan sana ang kalituhan tungkol sa edad ni Jacqueline Jose, at sa petsa ng kamatayan nito, 2 ng Marso, hindi 3 ng Marso. Kung hinintay muna ng ilang news organization at netizens, ang official statement na inilabas ng kanyang pamilya at talent management company. Samantala, naniniwala at kampante ang pamilya ng award-winning veteran actress na si Jacqueline Jose, na walang naganap na foul play sa pagkamatay nito. Ayon sa pamunuan ng Philippine National Police, nakiusap ang immediate family ni Jacqueline Jose, o si Mary Jane Santa Ana Gok sa tunay na buhay, na huwag nang isapubliko at pag-usapan pa ang resulta ng isinagawang investigasyon. Agad na nagtungo ang mga operatiba ng Scene of the Crime Operatives, o SOCO ng PNP, sa tahanan ng premyadong aktres, matapos madiskubre roon ang kanyang katawan na wala ng buhay. Binanggit ng PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, na kumbinsido naman ang mga naulilang kapamilya ni Jacqueline na walang foul play, o anumang kaduda-duda sa pagkamatay nito. The family is asking for privacy, and they believe that there is no foul play in her death. We are sympathizing with her family and friends, sabi ni Colonel Fajardo sa isang press briefing. In deference po sa request po ng family for some privacy, we opted not to discuss further the case involving Miss Jacqueline Jose. But naniniwala naman po sila at convinced naman po sila, na wala pong foul play, dagdag pang pahayag ng opisyal. Alam niyo po mga kapatid, may kalungkutan po ang buweno man naming ikukwento sa inyo, dahil lahat naman po tayo ay nagulat talaga, nagimbal sa pagpanaw po ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose noong isang araw. Wala po tayong nababalitaan na siya ay may sakit. Hindi po talaga tayo nakabalita ng anumang dinaramdam
ni Jane Gack. Yan po ang tunay niyang pangalan. Kaya lahat po tayo ay talagang nasyak tayo, Romel. Tayo mismo, nakasamahan natin, di ba? Lahat tayo gulat na gulat talaga. Nako, grabe talaga. Ay. Napakalungkot nito. Simula ng Monday, pinag-uusapan natin isang yumaong veteranang napakahusay na artista. Isang Oo. kawalan sa show business. Malaking kawalan si Jacqueline Jose. Alam niyo po, paano ba natin sisimulan? Hindi natin mababanggit na mga pelikula at mga teleserye na siya ay naroon o pinagbidahan niya o pinagkontrabidahan niya. Sa dami po talaga dahil kayamanan po siyang itinuturing ng lokal na aliwan ng mundo ng telebisyon at pelikula. Siya yung kapatid ni Veronica Jones, isa rin dating artista. At madalas namin siyang nakakasama noon ni Tita Rexy. Kapag may mga party, nung ako'y bagitong manunulat pa lang, ako'y dala-dala ni Papa Jesse at saka ni Tita Rexy sa lahat ng mga birthday party na dinadaluhan namin, nandun si Jane. At alam naman po natin na ang kanyang dalawang anak ay hindi niya kasama. Si Gwen ay nasa USA at si Andy Eigenman naman ay mas pinili na po na magbuo ng pamilya sa Siargao. Kaya nakakalungkot talaga. Ang dami pong mga bersyon na lumalabas pero sabi nga ng kanyang pamilya at ng kanyang manager ay ipaubaya po muna natin sa kanila ang pagdadalamhati habang hindi pa nila ibinibigay ang tunay at totoong impormasyon ng kanyang pagpanaw. At ano daw to may PNP report na raw pero private viewing. Nasa Arlington Chapels po, nandun na rin po ngayon si Andy Eigenman. Ang cremation po ni Jane Gack o ni Jacqueline Jose ay ngayon na rin pong araw na ito. Ang nakakatanong natin ngayon kung si Gwen, hindi na makahahabol si Gwen. Opo, ilang ay, Diyos ko, nilayo kasi. Tapos ang oras pabaliktad. Nakakalungkot ang pamilya. Si Direk Franny Zamora na isa sa mga best friends ni Jacqueline Jose ay nagkasalit umalis kahapon si Direk Franny papuntang Amerika. Tapos doon na niya nalaman. Pagdating niya doon, alas 5 ng madaling araw siya, natulog lang siya. Paggising niya, nalaman na niya yung kay Jacqueline Jose. Kaya, ay nako, alam ko napakaraming kaibigan ni Jacqueline man lahat na siyak ngayon. Alam niyo po mga kapatid, hindi pa po muna natin mapangungunahan yung mga kwento, iba-ibang version po ito. Basta ang alam po natin ay dinatnas na siya doon sa kanyang bahay na nandoon na, pumanaw na at iba na ang kulay. Hindi natin alam kung siya ba ay inatake at bumagsak o siya ay nahulog sa hagdan o kung ano man po ang tunay na pangyayari. Dumating naman agad ang Soko at ang PNP nga po ay mayroon ng report pero hindi nila ilalabas yan. Hindi na nila gagawin yan dahil yun yung Tito Ronaldo Valdez, di ba? Correct. Totoo. Nakakalungkot talaga, sobra. Hayaan natin ng pamilya ang magsabi kung anong kadahilanan, kung bakit pumanaw si Miss Jacqueline Jose, kung anong tunay na dahilan. Basta kami po dito sa Christopher Minute, nakikiramay po kami sa lahat ng iniwan ni Miss Jacqueline Jose, isang premyadong aktres na itinuturing po na yaman ng mundo ng pelikula at telebisyon. Ang amin pong pakikiramay, inuulit po namin, nasa Arlington na po si Andy Eigenman ngayon, lumipad na siya agad-agad mula sa Siargao at ang cremation po ni Jacqueline Jose ay ngayon na rin pong araw na ito. At ipaubaya po natin sa kanilang pamilya ang araw na ito para sa kanilang pagdadalamhati. Okay? Of course, nandoon ang kanyang kapatid na si Veronica Jones. Si Vero talaga yung ka-close namin. At ay nako, ang dami-dami talagang pangyayari na alam mo, isang patutuo ito na napakaigsi talaga ng buhay. Napakabata ni Jacqueline Jose, 59. Oo nga. Diba, 59 years old. Napakabata. Ito po ay isang patutuo, buhay na patutuo
na saan man po tayo naroroon, ano man ang ating ginagawa, natutulog man tayo ay pwedeng hindi tayo magising kapag tayo ay tinawag na. Kapag dumating na po yung takdang panahon. At sabi nga natin, tayo nalulungkot, wala naman pong pamamaalam na may halong saya. Pero lahat po ng ito ay mauunawaan natin sa bandang huli kung bakit at paano naganap. Di ba ganon? Sabi ni Juris, meron ditong text si Juris Dr. Channel napakarami pong text messages ng pakikiramay ngayon dahil sa pagpanaw ni Jacqueline. Ang pagkawala ng isang dekalibreng actress at isa sa mga mahalagang bahagi ng industriya ng pelikulang Pilipino ay sobrang ikinalungkot ng ating mga kababayan. Ang aming taos-pusong pakikiramay sa pamilya ni Miss Jacqueline Jose at sa buong industriya ng showbiz. Totoo naman masyado pong apektado ang industriya ng ating lokal na aliwan ngayon. At ito pa po, babasahin na natin. Marichu Formation Espiritu, napakaaga niyang nawala, sabi niya. At sabi ni Rara May, Nay, binuhay na naman po. Binuhay pa naman po ang karakter niya sa Batang Quiapo. May interview nga po kay Coco na napakahirap para sa kanya na ikatang eksena ni Miss Jacqueline dahil napakagaling at napakasarap panoorin. Isa na namang kawalan si Miss Jacqueline Jose sa showbiz. At saka naalala ko yung kanilang La Alden, Tom Rodriguez, Miss Dina Bonnedy, The World Between Us. Ang galing niya doon. Yan ang talagang tinutukan natin. Iron Lia, maraming salamat sa iyong pakikiramay. Best actress of all time, sabi niya. May she rest in peace. Tapos, si Boycie, nagluluksa ang buong cast ng Batang Quiapo at ng buong showbizlandia. Nakakalungkot at nakahihinayang na nalagasan na naman tayo ng isang premiadong actress. Totoo po yan. Hindi ko na po iisa-isahin ang inyong mga kwan. Sabi ni Tita Julie Paras, totoo, napakagaling na artista ni Jacqueline. Rest easy to Miss Jacqueline at ang aming pakikiramay sa lahat ng kanyang inulila. Yun po ang nakakahiyaman pong sabihin, pero meron po kasing mga nagtatanong sa atin ngayon kung bakit hindi daw po natin sabihin ng diretso ang dahilan ng pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose. Hindi po para sa amin ni Romel Chica at ng programang ito ang manguna. Nauna na nga po ang pasintabi at pagbusina ng kanyang pamilya at ng kanyang management na kung maaari ipaubaya po natin sa kanila ang pagluluksa. Yun lamang po. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.